Hello po, magandang hapon. Maambon. Actually, may paambon-ambon po talaga. Since nung mga nakaraan, Saturday, Sunday po ata ganito yung panahon. Yan. So, bali nung Monday po, nag-meet kami ni Sir, tapos kabibigay niya lang po ng susi. Ito po yung unit ni Sir na nawala ng wirings. So, hindi pa po namin hawak yung susi nung pinasok po yung unit. Ibig sabihin, wala pa po kaming pananagutan dyan as contractor. Pero yun nga po, sad to say na wala namang may gusto nung nangyari. So, bali kagahapon po is kasama ko si Sir bumili ng mga materyales. So, andito na po yung mga CHB. 450 po yan na CHB. Tapos, ang lista po natin sa buhangin is 4 na mini dam. Pero ang pasok po ng ating buhangin is pa isa-isa muna. Pero sa gate pass po, 4 na nakalagay. Hindi po kasi namin pwedeng orderin lahat, tapos itatambak dito. Baka wala nang daanan. O kaya, baka may madisgrasya kung kakalat-kalat dito yung ating buhangin. So, sa order po namin, sa gawa, tansyado na namin na isang mini dam din na graba ang magagamit. So, buti na lang huminto ng konti. Nagdala ko ng merienda. Hoy, merienda muna kayo. Tapos, andito na po yung mga bakal na gagamitin. So, pag ganitong panibagong projects, pinapakita natin yung mga materialis na gagamitin para magkaroon din kayo ng idea. So, meron tayo ditong 12mm tsaka 10mm tabi po. Tapos, meron tayong tubular para sa gate. Tapos, ito po yung gagamitin natin sa hallway tsaka paggawa ng ating gate. Pan-design din namin to. Kung mapapansin nyo, wala na po kaming 9mm dyan. Hindi na po kami gumagamit ng 9mm. So, ang ginagamit na po namin yung malalaki ng bakal, 10 tsaka 12. Tapos ito po, pansinin nyo, konti lang yung coco lumber na in-order namin. Kasi nga po, sinalo na lang namin yung sa katatapos lang namin na project. Sige, go. Sige lang, go. So, bali po, kasama rin po sa in-order namin yung mga PVC na gagamitin. Meron 3, meron 2. Actually, dati hindi ko pa yan alam eh. Ngayon alam ko na siya lahat. So, ikot tayo dito. Sabi po. So, kagandahan din po kagahapon na bumili kami ng materials is kasama ko si Sir. Halos lahat na po nabili namin except po yung gagamitin namin pang kitchen cabinet tsaka yung mga additional na semento o kaya buhangin. Ang bill po namin is umabot po ng 175,000. So sa hardware materials na gagamitin po sa back and front extension is umabot na po tayo ng 175,000. Uy, nandito muna kayo. Picturean natin yung CHB. Yung kinukunan ko pong ng CHB is yung Raybel. Yung malapit lang po dito. Sa kanila po kasi, pag nagkaroon ng problema, madali lang namin silang makontak. Tsaka pag kulang po kami ng materyales, madali lang din po silang, or mabilis po silang mag-deliver sa amin. Basta may gate pass. So, ang ginagamit po natin is CHB na 4 ang size. 450 pieces.
Tapos yung design po ng front extension is actually suggestion ko kay client, gusto naman ni ma'am. So abangan nyo to bago din. Ganun ano. So bali ang problema namin dito, yung metro ni sir ng tubig is napadlakan. Napadlakan po. So ayan, ang ginamit po ata nilang tubig is yun dito po sa mga pinaghukayan namin. May mga tubig po kasi dyan. So ito na po yung likod. Ito po yung likod. Abangan nyo po to, bagong setup na naman po to sa gawa ng Ray House Makeover. So minsan kasi sa tagal nang nanonood si client, sabi ko nga sa inyo, pwede nyong paglaruan yung setup dito sa baba, sa pinaka-extension. Ito po yung back door natin. Dito po pumasok yung magnanakaw. I-share ko lang po sa inyo. Ito po yung bintana. Noong time po na turnover na to, hindi po talaga daw ni sir na isasara yung likod kasi matigas daw. Hindi daw nila mahila. So yung pinto naman po dito is nakalak. Yung bintana po kasi ni Lumina katagalan, parang tumigas na, tapos mahirap po siyang ibuka, mahirap din siyang isara. So si sir, tiwala siya na ilang buwan, wala naman nangyayari. Yan nga, di ba, nagkagulatan. Na yun po yung sabi ni sir, yun daw yung possible na nangyari. Na dito po yata siya nabuksan, tapos doon nadukot yung kanyang doorknob. So ang gusto actually ito po is ang mama po ni sir ang may-ari. Si sir po ang nagpapagawa. So ito po ang gusto po ni ma'am. Shoutout po kay Ma'am Norhuda Mashud. Si ma'am po is nasa ibang bansa. So karamihan po ng client namin is nasa ibang bansa. So ang gusto po ng mama ni sir is ayaw makita yung kitchen. Ayaw po nilang makita yung kitchen. Kaya ito po isasarahan. Dito lang po yung open natin. So nakaka-excite kasi iba na naman yung ating magiging setup, magiging design sa isang Angeli SF. Hindi ko alam kung dito ni ma'am ipapresa yung kanyang lababo or pwedeng maging payu. Letter U ang ating kitchen dito. Tapos ito po pala is wala na po siyang tawag dito, wala na siyang room, wala na po siyang kwarto dito sa baba. So nagbago po ng decision, hindi na po tayo magkakwarto dito sa baba. Dito yung kwarto po, dito na po tayo magda-dining. So ayan, sinasarahan na natin. So don't need na gumamit ng double lock kasi nga po ito sasarahan na namin. Ayan. Hoy, magmerienda muna kayo. Tapos ito nga po, since marami na kaming materials dito, picturean natin. Naglagay na po si Ray ng double lock. Kasi ito po talagang kay Lumina na doorknob is hindi po talaga tayo pwedeng magtiwala. Kasi, di ba, napasok na nga eh. So, ito naglagay tayo ng double lock. Ayan. So, hindi ko masasabing maganda rin yung nangyari sa unit ni sir na nawalan ng wirings kasi lahat naman tayo magkakaroon ng lesson doon na hindi pwedeng basta-basta na lang tayo is ano tawag doon, yung hindi nag-iingat o mataas yung ating kumpiyansa. Dapat pala kahit malapit sa guard is kailangan talaga i-secure pa rin natin. So ito rin po yung
Ito pala sir yung mga nasalo natin dun sa kalatapos kong projects. So halos buo pa po to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 po to na tawag dito, phenolic board. So pagaling po sa simento, 130 bags na po yung in-order natin. Kasi tansyado na namin eh. Aabot tayo ng 130 bags kasama na po yung para sa tiles. Ayan, sinasarahan na ni Kuya James. So ito po, ang mangyayari dito, ito na po yung magiging TV accent nila or TV area. So iba na naman, nakaka-excite kasi iba na naman yung magiging setup natin. Iba na naman yung kakalabasan nito. Although meron na tayong paggagayahan, pero nagkakaiba-iba ng pwesto eh. Minsan yung iba dito yung TV area. Minsan yung iba dito. Ito naman, dito naman. O, diba? So, ayan, waiting din kami sa deliver ng tiles. So, ito pa lang ang dami na. Hindi namin alam kung saan ilalagay. Baka dito na lang. Dito na lang siguro yung tiles natin. So, ginagawa na lang namin ng paraan yung tubig kung saan kami kukuha. So, ito kay ma'am, naka-PVC ceiling panels din po ito. Sa taas, tsaka sa baba po is naka-PVC panels po tayo. Yung taas po, natanggalan na po namin ng kapak. Ito po yung banner. Ito po yung banner na binigay ni Sir RJ. Ayan. Shoutout po kay Sir RJ. Thank you sa banner. Ayan, thank you po. Pasensya na sa nadumihan na. So, hindi po muna kami nag-wirings. Hindi po muna kami nag-wirings. So, ito po, meron tayong supplier para sa PVC. Mas maganda po talaga naka-PVC. Huwag nyo na pong isipin na gagastos kayo kasi pag nag-PVC panels po kayo, hindi na po kayo gagastos sa pintura. So, kahit ibang materials yung ginamit nyo, sa ibang materials naman, makakatipid naman kayo. Ay, hulog. Kanggana. Yan. Sabi po. So, halos kompleto na po namin yung gagamitin sa back and front extension. Ito po pala, hindi ko napansin. 4 na lang po yung in-order namin na phenolic board. So, dapat nasa 10 piraso to eh. Pero 4 na lang since nagsalo na po tayo. Kaya doon po sa mga next project po namin, o gusto magpagawa sa amin, pwede ko po kayong matulungan. Kasi po ito, tsaka yung mga kahoy is, ipinasalo po namin ng 4,000 kay Sir. Okay naman sa kanya. Actually, okay na okay talaga kasi alam ko ang phenolic board nasa 600 to 700 ang isa. So, kung ganito pa lang 10 piraso, nasa 7,000 na agad, diba? So, konti na lang. 4 na piraso na lang. Tapos yung mga pinaggamitan. Tapos, meron na rin po palang internet sis. Ayan. Maglalagay yata ito si Sir ng CCTV. Kaya nagpa-connect na siya ng internet. So, ayan. Lagot kayo. Charot. So, bali dito po sa may harapan, nakapagbuhos na po pala sila para sa poste. Ayan. Nabuhusan na. So, maganda rin yung setup ng front extension dito kasi bagong design din po to sa Ray House Makeover. Ito po yung mga sinalo namin, oh. So, mas pabor din po sa amin, saluhin na lang din nila yung mga luma. Actually, hindi naman to luma, mga pinaggamitan. Hindi na rin po kami mahihirapang gumawa ng pamorma. Kaya po dun sa mga gusto magpagawa sa amin, pwede ko po kayong matulungan.
Ayan, ang dami pa nito, oh. So, imagine, konti na lang yung binili namin na mga kahoy. Pero ang dami nito, oh. Halagang 4,000. Tapos, yun lang yung binili ni sir, yung konti na yun. Siguro 10 pieces lang, tapos 4 na pinolik board na buo. Ayan. So, sana wag mo nang umulan. Actually, yung ulan naman dito parang rain shower lang. Hindi naman talaga tumatagal. Sa gitna ito ilagay? Oo, sa gitna. Gitnaan mo na lang. O, diba? Ito na po yung pamorma na luma na galing po dun sa katatapos lang ng project. So, pwede na namin agad magamit. Bawas na po yun sa tagal ng trabaho. Kumbaga, mas napabilis ngayon. So, bali, si Ray po yung nagsisetup ng para sa wiring. Half lang tayo. Half lang para maiba naman. Actually, sa 175,000, kaya naging 175,000 kasi parang 4 na box na po ng wires yung binili namin gawa ng magre-rewiring po dito sa unit ni sir. So, yung gagamitin nating wire para po sa ilaw is number 14. Number 14 po siya na stranded wire. Bakit mag-anak? Ano tawag dyan? Anilyo. Anilyo. Ayan. Si Kuya Toto, nag-anilyo. Ayan. Anilyo para sa ating poste. So, maganda rin pong mauna yung front extension na mapostehan kasi pwede na ni Ray lagyan ng ano yan ng para sa roofing, lalo na kung ganyan yung panahon dito is paulan-ulan. Meron kaming lugar o pwesto na hindi kami mababasa. So ayun yung nagiging diskarte ni Ray, inuuna niya yung front extension. Buti na lang talaga yung mga sinalo naming kahoy is magagamit talaga. Kasi tulad niyan, instead na maglalagari, maghihiwa pa kami ng kahoy, is ito, ikakabit na lang ni Ray. Ayan, ikakabit na lang ni Ray yung yung pamorma na poste. So, doon pa lang nabawasan na tayo ng oras sa pagkatrabaho. Ibig sabihin, parang napabilis. Sa mga gawa namin, ang ilaw laging nandito sa may taas, sa may tuktok. Ngayon naman po nasa gitna natin ilalagay para maiba naman. Ayan, sinisilip-silip. Sinisipat-sipat kung pantay. Buti na lang yung katabi ni Ma'am is wala pa. Kaya pwede tayo makalagay dito ng
materyales. Yung materials namin, kulang pa po ito ng pang ceiling and partition. Wala pa po yung pang ceiling and partition. Wala pa po yung ibang mga tubular. So maraming pa pong wala. Siguro po bukas naman i-deliver yung iba. Pwede naman yun kasi 1 week naman yung validity ng gate pass. Ayan, humuhugot lang doon si Ray ng mga kahoy na pwede natin gamitin dito. Ayan, diba? Oh. Kaya doon po sa mga susunod naming client, kung sasalo po kayo ng kahoy, wag na po kayo magdalawang isip kasi bukod sa nakamura kayo, mas mapapabilis din po yung gawa namin. Kasi hindi na po yan magiging abala sa pagtatrabaho. Instead na tumagal o bumagal, napabilis pa. Kasi ayan na eh, nakaporma na eh. Lakas ang hangin. Ay James, salakan mo na yan ha. Baka pasukin pa tayo dyan. Baka pasukin pa tayo dyan ha. James, salakan mo na yan ha. Baka pasukin pa tayo dyan. Kaya nga. Yun yung problema namin, yung tubig. Bali, nakausap naman ni Sir yung Prime Water. Baka bukas po daw i-unlock yung kanyang metro. Ayan, may gagamitin si Kuya James sa tubig. Kaya doon po sa mga nag-i-inquire sa akin, ulitin ko lang po sa inyo, murang-mura na po sa amin, yet sagot pa po namin yung mga ibang tools. Hindi na po ito kasama sa pinaka-labor. Kasi provided na po namin as contractor. Dapat naman talaga provided namin, diba? Kasi syempre, paano rin naman kami gagawa kung wala kaming gamit? So, ayan, hindi na po ito naka-charge. Mura lang po yung singil namin para tuloy-tuloy lang din po yung trabaho namin. Hindi naman po kami nagmamadaling yumaman. Kasi kung malaki naman yung singil mo, tapos isa-dalawa lang, wala nang kasunod, o diba? Di wala na. So, lahat po kami mawawala ng hanap buhay. So, saktong singilan lang, yung budget friendly lang, okay na yun. Para tuloy-tuloy lang po yung pasok ng blessing.